Humigit kumulang sa 80 OFW sa Nicosia, Cyprus ang lumahok sa isa sa pinakasikat at makulay na cultural event na Carnival Parade 2025. Hindi naman nagpahuli ang mga kababayan natin sa nasabing selebrasyon. Ayon sa organizer, taong 2019 nang sila ay nagsimulang lumahok sa Carnival Parade at yun din ang kanilang unang panalo. Taong 2020 bago mag-lockdown ay nakamit nila ang unang kampyonato, nasundan pa ng 2022 na third place at 2023 to 2024 at ngayong 2025 ay nadumina nila ang triple championship. 2019 ang first time namin sumali officially, and that first time na pagsali namin we came second, and then in 2019 just before the COVID, kami ang nag-champion ulit. And then nag-stop ng 2 years dahil sa COVID. And it resumed last year. Nung nag-relax na ang COVID. Nanalo din kami last year. So it was like back-to-back this year ang pagkapanalo namin. Isang buwan daw nila itong pinaghandaan at ang mga materyales sa kanilang ginamit ay reused, repurposed at recycled na organic. Ang kanilang team ngayong taon ay Butterfly Festival of the Philippines na ang pakpak ng paru-paro ay gawa sa recycled boxes na hand-painted. Ang mga bulaklak naman sa likod ng pakpak ay gawa sa sari-saring kulay na table napkins. Ang float naman ay napapalimutaan ng mga bulaklak na crepe papers, balloons at natural white flowers at shrubs para sa springtime. I think the best every time na nagpa-participate kami. And the thing is, we do all our costumes individually, manually, painting, cutting plastics, cutting boxes, putting flowers, so yeah, it's labor of love ang ginagawa namin tuwing nagpa-participate kami. Mga bata naman ang gumanap na fairy butterflies at Philippine flag bearers. Kasama rin sa parada ay ang mga Igorot tribal dances na labis na hinangaan ng mga nanood sa Carnival. Sa pagtatapos ng parada ay pinamalas din ng mga iba't ibang bansa ang kanilang makukulay na costume na sinasabayan ng mga street dancers sa saliw ng tradisyonal na musika. Mula dito sa Nicosia, Cyprus, ako si Dick Villanueva, nagbabalita sa Morning Chill ng D1 1206, The Future of AM Radio.